dear beloved, Boss Mike, Cervera. BBM at US President Trump kasado na ayon sa palasyo. Balitang umaampante mula kay Eileen Taliping. Tuloy ang inaasahang pakikipagkita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala pang eksaktong petsa kung kailan magaganap ang pagkikita ng Pangulo at ni Trump dahil inaayos pa ang mga detalye para dito. Nako, mga kababayan, ayan ha. Nakita ko na naman si Attorney Claire, oh. Nakapilipin niya na bagay sa kanya, no? Ha? Oo, shoutout po sa inyo lahat, ha? OFW Adventures, opo, sa mga moderator. Mga kababayan, huwag nyo silang kakalimutan. Oo, ang dami nyo ng moderator, ano? Baka naman, pakibati na lang silang lahat, ano? Oo, eto na, mga kababayan. Sige, tuloy. Bakit kaya? Ano kaya meron, ano? Oo. Nako. Malamang may kinakabahan na naman dito. Di ba? Oo, taga-Egypt pala itong si Esther Ramos, ano? Uy, malinis na ba dyan, Esther Ramos? Sa Egypt kasi, mga kababayan, napunta ako, kadumi-dumi. Oo, di ba? O, ito na, pasok. Trump dahil inaayos pa ang mga detalye para dito. Kumikilos naman anya ang mga sugo ng gobyerno sa Amerika para magkaroon ng katuparan ang pagkikita at pag-uusap ni na Pangulong Marcos Jr. at President Trump. Nako, kita nyo, sugo daw ng gobyerno. Yung mga salitaan na ganyan at yung mga mga ganyang mga salita, mga kababayan. Okay, sugo, sasabihin na naman nila, naku, nagpadala na naman ng mga aso si Pangulo nyo. Ganon kasi yung mga DDS, Kasi nga, sabi nga nila, wala nang maiba to. Sa bagay, totoo naman, wala nang maiba tong mga Duterte. Paulit-ulit na lang. Ha? Dahil wala nang pinapaniwalaan sa kanila mula nang mabisto na puro fake news ang dala. Wala na. Mga DDS, Ay, yung iba talagang gigil na lang eh. Sa sobrang gigil nila, mga kababayan, ayan, mura na lang sila ng mura. Diba? Oo, Lads Business 61 Loyalist. Oy, ngayon ka lang mga kababayan, pakibati naman yung ating mga bisita, yung mga moderator natin dyan. Oo, Pink MA, Solidad Kunanan. Gemma, Kilitoy, oo, Maxi, Leonora Brown, Solidad Kunanan. Pachuchay, Brenda Burton, oo. Sige na, ito na. Bakit? Matatanda ang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kagustuhang makipagkita at makipag-usap kay President Trump upang talakayin ang mga mahalagang usapin na may kinalaman sa ugnayan at relasyon ng Pilipinas at Amerika bilang matagal ng alyansa. Ako, ayan na mga kababayan, yung alyansa, narinig ko na naman. Alam nyo mga kababayan, ito nga yung kanilang binanat-banatan noon. Nung marinig nila na makikipag-usap daw kay Trump, di ba? Ang dami nilang mga palabas dyan. Lalong-lalo na si Maharlika, tsaka sino? Si Roque. Sabi ba naman, ayaw kay Bongbong Marcos, ni Trump. Ayaw niya ng ICC. Ang dami mga ganong mga banat, mga kababayan. Pero eto na, mangyayari na ang kanilang kinatatakutan. Takot sila dyan, mga kababayan. Bakit kanyo? Baka nga damputin na si Kibuloy at saka si Digong Bigla sige, tuloy. Kabilang dito ang mga umiiral na tratado ng dalawang bansa at mga isyong may kinalaman sa depensa at seguridad. Yan ang sinasabi ko. So tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Sasabihin niya at ipapaalala niya kung ano ang merong kasunduan at pinanghahawakan ng Pilipinas sa pagiging kaalyado ng Amerika dyan. At ngayon naman mga kababayan, eto na, mag-aalboruto na naman sila. Isasama nyo na ang China sapagkat ayaw talaga nila na meron tayong kaalyadong iba. Lalong-lalo na kapag maririnig nila ang salitang Amerika. Putik na yan mga kababayan, parang inasinan na naman yung mga yan. Parang inasinan na naman yung mga yan at talaga naman hindi mo alam kung saan nila ibabaling yung mga puwet nila. Grabe, no? Ganun naman talaga, di ba? Purple Heart. Yun na nga.
Oo. Yan na. Sige, tuloy natin. Ako, si Eileen Talip. Ayan na, mga kababayan. Balikan ko lang Balikan lang natin. Sige, tuloy na. Pagkikita ni na PBBM at US President Trump kasado na ayon sa palasyo. Balitang umaampante mula kay Eileen Taliping. Tuloy ang inaasahang pakikipagkita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump. So maliwanag na yan mga kababayan, tuloy na ha. Mga DDS, kalma. Okay lang yan. Kalma. Ewan ko ba, bakit ba kayo kapag ka nakakarinig ng ganitong balita, nagwawala kayo bigla? Kaya alam nyo, mga kababayan ko, sa history, kung inyong matatandaan, o sa mga mahihilig sa history dyan, bibigyan ko lang kayo ng trivia. Alam nyo ba, nung matapos ang digmaang Amerikano at Pilipino, abay muntik na tayong maging probinsya ng Amerika. Muntik na tayong maging maging colony. Ano pa mang tawag ninyo? Maging teritoryo ng Amerika. Alam nyo ba yon? Syempre hindi alam ng mga tatanga-tangang vlogger yan. Alam lang niya mga yan, chismis lang eh. Tayo mga kababayan, kahit paano nagbabasa tayo ng supot ng tinapa. Bakit mga kababayan? Dahil alam nyo, ang pagbabasa, karagdagang kaalaman yan. Sa iba, binabaliwala nila. Pero tayo kahit paano, nagbabasa tayo. Alam nyo ba yon? Na muntik ng parang Hawaii ang Pilipinas. Ang Hawaii ay teritoryo ng Amerika. Nung matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano, mga kababayan, nagkaroon ng diskusyon. Opo, kaya lang nanaig mga kababayan, ang kagustuhan ng nakakaraming Pilipino na maging independente tayo. Pinaglaban, pinag-anggol, kaya nakamit natin ang kalayaan. Diba? Kaya lang itong mga engot-engot hindi nila alam yung mga ganyan. Tandaan ninyo, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya mahalaga na baybayin ninyo ang pinagumpisahan. Ang ibig ko sabihin, para maliwanag at para mas maigi ninyong maintindihan, baybayin ninyo ang history. Ganon. Di ba? Hindi yung nagbabasa kayo sa dulo lang. Ngayon, mga kababayan, eto. Di ba? Di pumayag yung mga natin mga lolo natin Sabi ng mga lolo natin, hindi! Kaya namin yan! Kaya naming mabuhay at kaya naming tumayo sa aming mga sariling paa. Mga ganun yung mga salitaan ng ating mga lolong bayani. Hindi nila alam yun. Tanungin nyo sa mga historian. Walang alam ng mga yan. Ngayon, eto na mga kababayan. So pinaglaban na nila. Kaya nakamit natin ang kalayaan. Iwinigayway ang ating bandila. Ni Emilio Aguinaldo. Diba? Yun na po, nagsimula ang Republika ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng sariling pamahalaan. Kita nyo? Dahil sa pakikipaglaban ng ating mga bayani at ng mga lolo natin. Malamang yung mga lolo nyo, kasama ron, Di ba? Tapos, eto na. Ngayon, kita nyo yung pakikipag-ugnayan ni Pangulo, huwag na kayo magtaka. Kung noon pa man, hindi pa kayo nabubuhay sa mundo, meron ng ugnayan at pagkakasundo ang Amerika at Pilipinas. Tuloy! Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala pang eksaktong petsa. Wag nyo na sabihin kung ano. Alam nyo naman yung mga ibang mga loko-loko. Diba? Kapag pupunta si Pangulo doon, uunahan pa nila yan. Pupunta sila, silang gagawin? Magbubuo sila ng ilang pulutong. Yung pulutong na yun, magsisigawan, diktador. Putik na yan, nung panahon pa ni Kopong-Kopong, gamit-gamit yun na yung diktador. Hindi pa rin kayo natapos dyan. Kung meron mang diktador, tandaan nyo, si Digong yan. Diba? Yan po mga kababayan. Napakahalaga po na balikan natin yung mga nakaraan para
malaman natin kung ano pinagmulan. Kasi mga kababayan, tulad niyan, sasabihin na naman nila, tuta ng China. Oh, hindi pala. Si Digong yun. Tuta na nga, kano. Tuta na nga, Amerika. Ganun no? Yung mga kaliwang grupo ba? Yung mga aktivista ba? Di ba? Ganun yung mga sigawan. O eto na, wag lang sabihin daw. Oo, wala pa raw eksakto kung kailan yan. Ano? O, sige, tuloy na. Kung kailan magaganap ang pagkikita ng Pangulo at ni Trump dahil inaayos pa ang mga detalye para dito. Ako? Kumikilos naman anya ang mga sugo ng gobyerno sa Ako, Trump wag mong gagawin yan. Oo. Wag mong gagawin kay Pangulong Bongbong Marcos namin yung ginawa mo kay Zelensky, Tandaan nyo, parespeto ang aming Pangulo. Nakita nyo naman, kung magsuot ng suit, Amerikana, kung Amerikana, talagang lapat na lapat. Tapos sasabihin nyo, bakit ganyan na suot? Ang pansinin nyo, si Vic Rodriguez, hindi marunong magsuot ng suit. Biruin ninyo mga kababayan. Tignan nyo yung mga litrato. Nakatayo na. 2 pang bitones ang nakakabit sa kanya. Tandaan nyo mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, opo kapag kayo tumayo, tanggalin nyo yung 1 bitones ng suit ninyo, ng Amerikana nyo, nang hindi kayo nabobulaanan. Hindi tulad nino, ni Vic Rodriguez, nakatayo na't lahat-lahat. Anak ng pati Amerikana, di marunong magsuot Daig ko pa mga kababayan sige tuloy. Amerika para magkaroon ng katuparan ang pagkikita at pag-uusap ni na Pangulong Marcos Jr. at President Trump. Mga kababayan, mahalaga po ito Kaya kailangan suportahan natin. Suportahan natin 'tong pag-uusap, pagpupulong, pagmi-meeting ni Pangulong Bongbong at ni Trump. Kasi po mga kababayan, kasi po mga kababayan, kailangan mga kababayan dapat nandoon tayo Pupunta kaya ako. sabi ni Jojo, pag umupo yun, baliktad na ngayon. Tanong mo kay Vic Rodriguez, baliktad na nga. Eto na mga eto. Ayun na nga. Sige tuloy. Matatanda ang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kagustuhang makipagkita at makipag-usap kay President Trump upang talakayin ang mamahalagang usapin na may kinalaman sa ugnayan at relasyon ng Pilipinas at Amerika bilang matagal ng alyansa. Matagal ng alyansa. Gaano katagal to mga kababayan? Matagal na. Panahon pa ng mga katipunero, nila Aguinaldo. Nandiyan dyan na yan mga kababayan. Panahon pa ng Kastila. Kita nyo kung gaano nakatagal yung ating pagkakaalyansa sa Amerika. Diba? Kailan lang ba China? Naging alyansa natin nung naging presidente si Digong. Si Digong po mga kababayan. Si Digong lang ang naging kaalyansa ng China. Sige tuloy. Kabilang dito ang mga umiiral na tratado ng dalawang bansa at mga isyong may kinalaman sa depensa at seguridad. Nako, depensa at seguridad. Mga kababayan, malamang dalhin na rito lahat ng mga lahat ng mga barko nilang pandigma at mga sandatang malalakas. Na hindi mo na kailangan pumunta ron para makipaggera. Dito, pindot-pindutan na lang. Katalo na. Diba? Ayos, di ba? Baka mag-ala Zelensky. Nako, Argo, hindi Ibang klase, kita mo naman manamit ito Alam nyo, kasi nakuha ko rin naman ang punto ni Zelensky. Bakit kanyo? Abay, nasa panahon sila ng digmaan, lahat mahirap. Mga bata gutom, matanda gutom, nagkakamatayan dahil saan? Sa gera. Walang maayos na ospital para sa paggamutan. Walang maayos na pagkain dahil kulang ang supply. Kita nyo, mga kababayan? Para silang daga, takbo ng takbo. Saan? Sa mga lungga. Diba? Ganun yun, mga kababayan kaso, mga kababayan, eto na. Kapag nangyari sa atin yun, wala naman tayong magagawa. Anong gagawin natin? Ipaglaban yung ating pagiging Pilipino at karapatan. Hindi naman po pwede na maging makapili ka. Diba, Argo? Kahit sino sa inyo, DDS, Pinklawan, Pulahan, Asulan, Dilawan, lahat yan mga kababayan Wala ho kayong magagawa.
kung ipagkakaloob talaga na magkaroon ng gera. Diba? Sabi rito ni Hey, more Typhoon missile. Yun na nga. Nagagalit tuloy ang China din eh. Sige tuloy. Ako si Eileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang Ayan na, mga kababayan. So, mahalagang usapin dyan, mga kababayan, ito yung mga yung nangyayari dyan sa West Philippines, pag-uusapan niya, sigurado. At syempre, investor na naman, pag-uusapan niya, syempre. At syempre, mga kababayan, yung mga may kaso rito sa Amerika, pag-uusapan din yan, baka naman pwede nyo nang kunin dito habang nakakulong siya, nang hindi nagtatago kung saan lungga, di ba? At syempre, isa pa, di ba kayo nagtataka, kinansila yung visa, ni Roque sa Amerika. Kinansila, mga kababayan, abay napahiya. Biruin ninyo, nasa immigration ng bansang Japan. Tapos sabihin ba sa kanya, saan ka pupunta? Sabihin ba naman sa saan ka pupunta? Punta akong Amerika, tatakas ako. Dumaan lang ako rito. Putik na yan, mga kababayan, kinansila yung visa. Ayun, mga kababayan, hindi na naman alam kung saan napunta. Wala, stick talaga si Roque, no? Roque, umuwi ka na. Umuwi ka na din, ba? Ba, ikaw din. Sana isoli ni Trump si Gar. Isoli ba? Di ba? Denied boarding ang... syempre! Itinawag pa naman yung visa ni... ni Haring Becky. Baka pwede nyo nang kansilahin kasi maraming rito yan. Dapat sagutin. Lalong-lalo na sa Quadcom hearing. Ngayon mga kababayan ang ginawa, wala talagang kinansila Our beloved Boss Mike! Boss Mike!